Nag-viral sa social media ang isang voice recording na di umano'y naglalaman ng banta laban kay Senador Marcoleta na umano'y iniulat na nagmula kay Senador Soto. Agad na pinag-usapan ng publiko ang naturang audio clip na nagdulot ng matinding kontrobersya at pangamba sa buong bansa. Marami sa netizens ang nagkomento at nagpalaganap ng kani-kanilang opinyon na lalong nagpainit sa usapin sa online platforms. Ayon sa ilang eksperto sa seguridad, kailangan pang beripikahin ang authenticity ng recording bago gumawa ng anumang hakbang. Iginit nila na ang mabilisang pagkalat ng hindi kumpirmadong impormasyon ay maaring magdulot ng panic at maling pananaw sa publiko. Samantala, tiniyak ng kampo ni Senador Marcoleta na sila ay kumikilos ng maingat at nakikipag-ugnayan na sa mga awtoridad upang matukoy ang pinagmulan ng banta at mabigyan ng kaukulang aksyon. Dahil sa naturang kontrobersya, tinawag ng Malacanang at ilang opisyal ang publiko na manatiling mahinahon at huwag agad maniwala sa mga viral na audio clips. Giit nila, ang tamang proseso at investigasyon ng mga awtoridad ang susi upang malutas ang sitwasyon at maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Pinayuhan din ng mga mamamahayag at netizens na maghintay sa opisyal na pahayag bago gumawa ng anumang desisyon o hatol tungkol sa banta. Mo, doon kay Gutesa. Tanda mo yung sinabi ko, may kalalagyan ka. Oh, lalagay ka niya sa hot sheet. Bye-bye. Wala po akong kausap doon. Kam ng kanyang investigation. Kung nakikinig si Luis Orbon din, kung totoong tao ba niya? Oo, nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oo. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Kilala mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba nila? Ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer sen at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan. Alright, reaction, TVBH, nagbabalik reaction. Napakaganda mo na pag-uusapan natin yung mga reaction. Mantagin po ninyo mga reaction. Pampilo Lacson, nako. Gusto na po talaga niyang lantarang pagtakpan itong si Tambaluslos. Hoy, Pinky! Gusto niyo na po bang umpisahan ito? Kasi si Pinky talagang pinag-iinitay si Gutesa eh. Pero bago po natin umpisahan ng napakagandang reaction video na ito, intro muna tayo. Nasa si Pinky? Ay, si Pinky. Hindi si Pinky. Si Erwin. Kaya tinawag ko siyang Erin eh. Erwin saka Erwin eh. Intro na tayo. Nasaan ka na? Nagtatago ka ba? Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Ito na po mga reaction. Walang hiyan! Tarantado ka, Marcos! Ukininem, Marcos! Tarantado ka! Ukininem! Tarantado ka, Marcos! Ukininem! Walang hiya ka! Sinungaling ka! Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Mahilig ka sa burat. Sorry! Kayo bang mga military pati police? Wala na. Would you still continue to support a drug addict? Wala na. Nabili na. Alam ninyo kung mga... Pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente?
Halika dito! Kinakausap ba kita? Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha. Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ibabaranas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakim, marapat lamang na panagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakapakin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakitulak sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol basta ayaw pang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan na isasabi. Saluhin niyo mga ganid ang naipon naming gali. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, ay, baka sakaling magbagyo. Magkakabagyo talaga. Dali nyo na yan! Bibitin nyo! Dali nyo na! Huwag nyo lang ibalik yan! Bibitin nyo! Malayo! Malayo! Dali nyo na malayo! Ito na po mga reaksyon na umpisa na po natin na napakaganda reaksyon video natin. Mga reaksyon talaga nito si Senator Marcoleta, ang ating Vice Presidente sa 2028. Hindi po siya titigil mga reaksyon hanggat hindi bumababa itong mga bangag tsaka mga magnanakaw dyan sa Malacanang. Tsaka dyan sa may Aguada, dyan sa may Palm Sparks, tsaka Baliberde. Napakaraming mga nagtatakip ng katotohanan. Yung mga ganyan. Yun ang pinaka-problema ko yung... Ang gusto ko kasi, malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan, opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ng lahat ng ating mga kababayan. Opo. Kasi hindi sila pwedeng nalilin lang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. yan kasi ang magbibigay ng estabilidad kung sa ating mamamayan, sa ating bayan. Seguridad, Opo. estabilidad at Opo. pagsulong ng isang bansa. Ayan, opo. Di ba? At saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan, medyo nagkaroon ng bahid, dapat maibalik po yun. Kasi kung malaki ang problema ng bansa mo, kinakailangan malaman ng taong bayan. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong Oho. Yung sama-samang pagtutulungan. Yan, oho. Pagmamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. Opo. Ngayon, kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Oho. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran. At wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis. Totoo. Para pagtakpan. Ano? Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. Napakalaki ng papel ng social media, Sen. Well, positibo tsaka negatibo, no? Tama. Malaki ang papel niya sa ikaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa ikalalabo ng mga issue. Sen. Ganun eh. Oho. Either ganito ang direction mo Oho. o baliktarin mo ang direction. Yan, opo. Mabuti na lamang din, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, oho. Yun ang tunay. Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo, opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang Totoo. kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlinlang Oho. sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Naku, alam niyo, Sen, bagay na yan eh. Hindi lang siguro 1,000 personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ba na? Lalo yung isang araw, yung weekends. Inaambus daw. Sabi ko, magkasama tayo ng Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayo ng dalawa. Tapos pagdating ng Linggo, Jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo. Magkasama kami ni Sandante nung Di ba yung mga fake news peddler dyan? Mga fake news peddler, alam naman natin mga fake news peddler dyan, yung mga bayaran. Inaambush, hindi inaambush.
Siya yung mga ambush ng ano ng mga tiwali. Ibig sabihin ambush interview 'yun. Maski nga yung ambush interview, ayoko eh. Ay, isa pa po yun. Di ba? So, mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Siguro pansarili, nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung paano siya makikinabang doon. Opo. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? Opo. So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan, Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Pansamantala, kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jenso Barjaga. Nako, accomplishment ko ba nila? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalanging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Ay sari-sari ng fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na pagtakpan talaga ito. Ako nakikita ko eh. Sa social media tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design eh. Merong grand design. Talagang to malalim protect po and cover up. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang mapokus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, hanggang doon lang. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw ang mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico eh. So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po, isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun din, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa institusyon na yon. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang dun lang. So kapag naipagtagumpay nila yun, teka muna, may maliligtas ngayon. Sa akin kasi hindi. Sinabi ko, kinakailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. So parang minamaliit nila kung. Ang daming nag-whistleblower. Minamaliit nila yun. Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya nung
sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yun. Na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Opo. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Oho. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Oo, nakita mo, nag-umpisa sila sa notaryo. Yan. Oho. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung Pirma ni Ispera. pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yun, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Tama. Yung peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi natin pwedeng tanggapin. Ano yun media mile age lang para meron silang pantapat kay Gutesa, i-discredit nila si Gutesa. Sinabi nila, peke yung notaryo. Peke yung notaryo, yung statement, peke. Bagat pinaka-imposible si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya kung anong ilalagay niyang document number. Yes. Makukuha lamang yun doon sa pinakalibro nila. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa 500 plus na yun Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page sa limbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yung kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Pagkatapos, dinakita ko naman ni Gutesa yun. Nakita ni Gutesa. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Naitatak ni Gutesa. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Yan, At saka niya ipinirma halimbawa. Kung paano si Gutesa na lang ang gumawa ng lahat ng yun. Paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Merong custody doon sa libro na yun. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung... Hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Bobo kasi mga bobo para meron lang media mile age para may discredit si Gutesa sa taong bayan. Hindi naman siya, nako. Parang ang hirap paniwalaan Ngayon, kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero ang pinakatotoo rito, meron kang itinalagang tao dyan na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo, pang-8 libro na nga po nila, Sen. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Sa mga tweet, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Nung Book 2, 2,000 na. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na So papalapit na sa 8,000 documents
Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, o kaya sa Manila. Hall of Justice. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila at yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At pagtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin bago siya umalis, Sir, ma'am, pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Yan, kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uuli ito, baka hindi po kayo ito eh. Ang galing ni Senator Marcoleta, siyempre, Vice President po yan. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang gano'n, sir. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun, baka yung book 1 hindi nila napuno at saka ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnonotaryo, kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming hanap buhay na. Hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay eh. Kaya may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, hindi. Maring hindi mo pirma yon, pero sisiguruhin ko sa iyo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi Delikado. ko may nauna na nga ang dalawang, di ba, kaso yung chair Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. Naku, may kalalagyan ka, Attorney Espera. Huwag ko sa'yo, Attorney Espera, palitan mo na yung pangalan mo. Attorney Espeke. At saka sir, bakit nagpagawa, ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi pa niya nakikita man lang, siguro kinumpara man niya, kasi sinabi niya, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa kanya, Judge, hindi naman ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. Ayan, sabi naman niya, Senator, pagka ganito po kasi ang nature ng request, ay sa Supreme Court po kayo dumaan. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tuntunin. Hindi nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning, na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan.